Ganda, no? Gusto mo ba ng ganitong bilyaran, guys? Tara, turuan kita kung paano gumawa, kung magkano aabutin. Plyboard price 1,130. Tinabas natin yan sa habang 5 feet sa lapad na 3 feet. Dalawang good lumber na kahoy. Ang sukat niya 2x3x8. Ang presyo niya 460. Ginamit natin siya para sa sidings. After nga natin siya maiskwala, kinortehan natin siya gamit ang bilog na takip. Dito guys, wala tayong ginamit na machine, so binira natin siya ng mano-mano at nadali naman natin siya ng maayos. Nga pala guys, dapat 2 bola ang kasya sa butas for standard size. Tanging machine ko dito guys, Barena, para sa mga bolts ng sidings natin, para di-assemble yung mesa. Para if-ever masira yung tapete, kakalasin mo lang para palitan. May nuts nga rin pala sa ilalim para pampasikip. Ayan nga, nilatag na natin yung tapete na halagang 1,700. Bago nga pala yung tapete guys, may formica yan sa ilalim na halagang 700 naman para maayos yung gulong ng bola. So ayan, tabas tayo dyan. Ang ginamit ko nga pala dyan guys, gun tacker at saka glue stick para sa pagpit sa mesa bago ko tabasan yung pocket hole na yan. Sa pagkorte naman sa mga pocket hole guys, dapat dahan-dahan lang tayo. Huwag tayong basta gupit lang ng gupit. Ayan, kung paano nyo nakikita kung paano ko tinabasan yan, ganyan lang ang pagtabas para hindi mapunit. Kasi batak na niyang mesa eh. Hinata ko yan para magpit ng maganda. So pag ginupit nyo yan ng sagad, tendency nyan baka sumobra, magkaroon ng punit. Ingat tayo dyan sa mga pocket hole. Unti-untiin lang natin siya. Balikan ko lang guys yung formica 4x8 yan kasing sukat ng plyboard. Dinikit ko siya gamit ang rugby. Okay na sila, so ayariin naman natin tong bandahan. Ginamit ko nga pala dito guys rugby para pandikit dito sa goma sa kahoy. Glue stick, gun tacker, ginamit natin yan para pantakip sa goma. Good thing lang guys, meron tayong more than 6 years experience sa handicrafts, so meron tayong idea sa pag-handle nitong mga common tools like glue gun, proper trimming, manahe, gumamit ng spray brush, paint brush. Overall, may art tayo sa katawan. Wala lang, share ko lang, bakit ba? What the dog doing? All done na tayo sa bandahan. Mamaya-maya i-assemble na natin yan. First thing na muna natin itong dumating kong tako galing ng TikTok. Diroscas nga pala siya guys. Ang halaga niya is 450. Surprise, motherfucker! Ayan nga, nag-assemble na kami dyan. Ay ako lang pala. Supervisor lang yung... Ayan, after nga natin mahigpitan yan, check upin naman natin itong ginawa nating bandahan muna kung maganda ba yung talbog ng bola. So okay naman, gawa na tayo ng DIY na tako. Dito guys sa DIY na tako guys, yung puti sa dulo ng tako, ayan ginamit ko dyan yung coloring pen ng anak ko na hindi na ginagamit. Sa paggawa ng DIY na tako guys, pumuto lang ako sa stock na kahoy dito sa amin, tapos tinaga ko siyang kayasin ng kutsilyo hanggang sa tuluyan na siya maging tako. So okay din. Para kompleto guys, kumuha tayo ng triangle tsaka itong ball rack galing sa mga pinagtabasan nating kahoy. Aesthetic niyan guys, so naka-formica pa yung likod niya, no? Ang ganda siyang pan-display. Ayos din. Konting sulyap muna tayo sa mesa. Price nga pala ng bola natin guys is 900 junior size. After ng flex, syempre hindi mawawala yung testing. Dito tinuturo ko ngayon gagamitin natin 2 bandas. Pakak! Ayos din. Umatak pa nga. Pinter tayo for this clip guys. Gumamit ako dyan ng pointed brush bago ko pinasadahan ng dimedyang brush. Tapos bumili tayo ng 1 liter ng Boysen mahogany color. So yan, tinatapos ko na lang yung sidings para naman magkaroon ng kulay ang buhay ng mesa natin. Medyo matrabaho siya guys, pero gusto natin kaya push lang. Dito nga naisipan kong kulayin yung ibabaw ng pocket hole.
Wala lang, for the aesthetic. You what? Yung halaga pala niyan 550. Konting retouch tayo dito. Transition tayo guys from this to so gawa nga tayo ng instant nya. Itong kulay itim na bracket na to na default, ang presyo nya is 600, dalawang pares na. Tapos yung kahoy na ginamit ko dyan is Palucina lang, 2x3x10 isa, 2x3x12 isa. So ang presyo nila umabot din siguro ng 500, dalawa na sila. So after nga yan, syempre testingin naman natin yung gulong ng bola. Subukan natin i-brake to. Exaggerated masyado guys, ito lang tayo. Still a good brake pa rin naman, at may nahulog. Yung ganda ng gulong ng bola guys, dahil yan dun sa formica sa ilalim, tsaka yung tapete natin gamusa, kaya hindi basta-basta. Oh my God! Dito nga guys, nag-testing na lang tayo ng gulong ng bola. Medyo hindi ganun ka-aesthetic yung mesa natin, pero masasabi kong mas quality yung gulong nito kung ikukumpara mo talaga sa mga gumagawa ng mga mini billiards. Kasi guys, bilang nagbibilyar, meron tayong idea sa mga concern sa mga katulad nitong maliliit na mesa. Yes, yung bata matanda. Gusto natin kahit maliit yung mesa, at least quality pa rin, yung mapaglalaroan pa rin natin, yung mai-enjoy pa rin natin siya. Para pagdating natin sa standard na mesa, konting adjustment na lang, di ba? So kung tatanungin nyo ako kung mahirap bang gumawa, oo mahirap, lalo na't nasa limited space ka, tapos ako lang gumagawa, tapos wala pa akong machine tools. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. At sa materialis guys, umabot na tayo ng halos 11,000. Pero kung makikita mo naman ganito, worth it na din. Kabig na si manager. The greatest, you can be the best, you can be the king, calm, landing on your chest. So ito na nga yung finished product ng ating mini junior size pool table. Kung meron akong dapat i-improve o meron kang tanong, share mo naman dyan sa may comment section. Pipilitin natin sagutin yan para mabuo yung bilyaran mo. Yun lang, thanks for